Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong latest post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, 2,285,000 2.285 million pesos ang filing fees ni Congressman Leandro Leviste sa kaso for damages against Yusek Claire Castro. Ang laki, ano? 2.285 million. She has no fear of imprisonment, meaning si Castro. Castro has no fear of imprisonment, but paying even 1 million in damages will be a problem for her. It's a smart move for Congressman Leviste because criminal libel suit filed by a congressman will most likely be dismissed. So, salamat po, Attorney Rowena Guanzon, sa iyong paglilinaw, ano? Ang laking binayad, oh. 2.285 million. Kasi nga, ang hinihingi naman niyang damages is 110 million. So, although sinasabi ni Yusek Claire Castro na kumpiyansa siya na mananalo sa kasong ito, but I am very sure, aburido rin yan. Kasi mayaman ang kanyang kalaban. Tapos, sabi ng Auntie Claire, siya na lang din daw ang mag-abogado sa kanyang sarili. parang Marcos Sr. Malala ko nung may kasa noon, nalundasan case ata yun. Yung kalaban nila sa politika sa Ilocos Norte, Congressman nalundasan, na matay, binaril, ang pinaghinalaan itong si Ferdinand Marcos Jr., kaya nakulong siya. Kaya nag-review yung bar exam ng Marcos Sr., nag-review siya sa loob ng kulungan. Tapos sa trial, itong si Marcos Sr., siyang abogado ng kanya sarili. And then nanalo siya sa kaso, kaya nakalabas siya sa kulungan. Ganyan ang nabasa kong kwento ng Ferdinand Marcos Sr. I think nasa top 10 siya sa sa history ng bar passers, kasama si Marcos Sr. sa top 10 bar top na chair. 92 point something % ang kanyang rating eh. Ang pinaka top na chair sa lahat is umabot ata ng 96.7%. So, inabugaduhan ang kanyang sarili. So, ito kay Auntie Claire Castro, sabi niya, siya na lang din ang mag-abogado sa kanyang sarili. And, ang alam ko, medyo matagal-tagal ang proseso bago madesisyonan ang mga civil cases. So, yung sinabi ni Attorney Bing na kahit 1 million lang na moral damages, mamroblema si Attorney Claire, it makes sense dahil kahit Yusek na siya, tingnan nyo, nag-vlog pa rin. Ibig sabihin, kailangan niya talagang kumita. Paano ngayon? Kung matalo siya, sabihin natin, after 3 years o by the end of 2028, wala na ang kanyang amo. Hindi na presidente si BBM. Granting lang then matatalo rin siya. Magbabayad siya ng 110 million. Naku, kawawa naman ang ating Auntie Claire. So, wise move. Ito, batikang abogada, itong si Attorney Rowena Guanzon. Ako rin nagtataka, bakit hindi niya sinampahan ng criminal libel case itong si Auntie Claire? Itong si Auntie Claire naman, nagre-reklamo. Ang unang nagsalita tungkol sa isyong ito, yung pagbebentaw ng prangkisa, ay si Ombudsman Remulla. Bakit hindi niya sinampahan? Bakit ako lang ang sinampahan mo?
Sabi mo, iginagalang mo si Ombudsman Remulla, kaya hindi mo sinampahan. Bakit ako? Hindi mo iginagalang? Mga ganon ba? So, again, wise move to, yung hindi niya sinampahan si Ombudsman Remulla dahil impeachable official ang ombudsman. Hindi magsilbi yung kasong ganyan. Hintayin niya na matapos ang term niya as ombudsman bago niya pwedeng kasuhan. Kaya itong si Yusek Claire Castro na lang ang pinagdiskitahan at ito, ngayon ko lang naintindihan na kung criminal libel case ang isinampa niya kay Yusek Claire Castro, agree ako na most likely ma-dismiss. Kasi ang mga government officials, kasama sa trabaho nila yung ganyang mabatikos. Kaya may decision sa Supreme Court, ang mga public officials should not be onion skin. Huwag kayong maging balat sibuyas. Pag official kayo ng gobyerno, normal yan, babatikusin kayo. Kaya malala ko tuloy si Senator Risa Hontiveros. Nag-file siya ng cyber libel case laban kay Attorney Topacio, iba pang mga vloggers, 5 yung sinampa niya. Wala namang balita. Baka doon pa lang sa piskalya na na-dismiss na. So, wais talaga itong si, of course, ang abogado ni Congressman Libeste, si Attorney Topacio. Sinasabi nila na mahina daw si Attorney Topacio. I don't believe so. Kasi ito na nga, bago lang nanalo si ex-Congressman Tevez. Ang laki yung paratang sa kanya. Akala ko matatamaan o matatalo si Congressman Tevez only to find out acquitted siya. Dahil sobrang mahina daw ang ebidensyang ipresent ng prosecution. So, labanan na ito sa korte. Good luck po, Yusek Claire Castro. Sana manalo kayo. Kasi si Congressman Libeste, ano na lang ito, parang teaching a lesson siguro ito. Hindi naman niya kailangan yung pera eh. Yung moral damages na hinihingi niya kay Auntie Claire kung manalo, i-donate daw niya ito sa mga nabiktima ng baha sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoon pa ga sunod. Do. Kate plaster ta imong siko bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw mga kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay og Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya ug kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong og balatian ug kasing-kasing. Kaya laygod ang Dios sila binas sa dagdumanan. Ora daghang salamat. Kaya salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon.
o kining iyang balay dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud natupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.